pag-usapan natin, paano ba mag-set ng goals? Ayan. Diba minsan halimbawa, pangarap ko lang po makapag-ipon. Tama? Pero magkano ang ipon na gusto mo? So medyo kulang, no? Medyo bitin, okay? So dapat pag nag-set ka ng goals, be smart, okay? So number one, 'di ba? Dapat specific. Kailangan alam mo. Halimbawa, magre-retire ka, 'di ba? Anong age? Okay? Halimbawa, age 50, yan yung target mo na retirement. So specific, 'di ba? Meron kang nakalagay na date, 'di ba? Meron kang nakalagay na age, specific. Okay? And measurable. Diba? So ngayon, kung nagre-retire ka ng 50, how much? Magkano? Magkano ang ipon na gusto mo? Diba? So, yung iba, sabi nila, okay na kahit magkano, basta meron. Pero, hindi po yun sasapat. Diba? Halimbawa, magkano ka ng retirement? Sabihin sa'yo, pwede na ba sa'yo 100,000 pagdating mo ng 50? Eh, kulang na po yun. Diba? Kasi, ang pera, habang tumatagal po, lumiliit na po yung value niyan. Basta dapat lagyan mo, 'di ba? Ilagay mo kung paano mo kung ano ba yung ipon or retirement money na kailangan mo pagdating mo ng 50. So dapat na measure mo. Okay? So maglagay ka ng amount, okay? And kung gusto mo matutunan kung paano ba talaga i-set yung retirement mo, okay? So meron tayong mga financial class na itinuturo paano ba mag-set ng income replacement or retirement planning. Ayan, okay? So third step, kailangan attainable, di ba? So, ano yung mga action step mo? Meron ka ng specific goal, age 50, magre-retire ka, measurable, di ba? Ang goal mo, let's say 1 million, and then attainable. Ano yung mga action step? Di ba? Paano mo ma-attain yung goal mo na yon? For example, if you are 30 right now, di ba? Kung goal mo ay 1 million, okay? If you are saving 1,000 every month, okay? And ka-invest to ng tama, average 12%, 1,000 in 20 years at 12% interest rate, pwede po siya magbigay sa'yo ng approximately 1 million pagdating mo ng 50, okay? Or after 20 years. So, ibig sabihin, if you save 1,000, yun ang action step mo. You need to save 1,000 every month, okay? And other item pa. Halimbawa, magtitipid ka, mag-i-increase ka ng cash flow. So, dapat may action step. Hindi pwedeng may goal ka, pero walang action. So, very important yung tinatawag na action item. Okay? And fourth step, dapat realistic or letter R. Okay? So, dapat nakikita mo na yung ginagawa mo, diba? Relevant siya sa'yo. Diba? Kumbaga, kaya mo siyang i-achieve. Diba? Kumbaga, hindi siya out of this world. Diba? Kumbaga, halimbawa, 40 ka na ngayon. Sample, no? 40 ka na ngayon pero gusto mo mag-retire ng 50. Diba? Tapos, gusto mo magkaroon ng 1 million pero wala kang isi-save, di ba? O parang sabi ng iba, gusto ko maging yumaman pero wala tayong ginagawa. So parang hindi siya realistic, di ba? So kailangan talaga, let's be realistic din, di ba? Kailangan meron kang mga ginagawa para maabot mo at the same time, kaya mo siya. Okay? Kaya mo siya. Okay? So dapat talaga meron kang, kumbaga nakikita mo na achievable siya, di ba? Okay? And last is time-bounded. Okay? So ibig sabihin, halimbawa, kung nag-save ka, halimbawa, for example, age 30 ka ngayon, tapos mag-save ka ng 1,000 every month, and then ang target mo na retirement, di ba, 50. So, you have 20 years. Okay? So, you have time frame of 20 years to save. So, yun ang time bound mo. So, dapat, ang goal mo, within 20 years, makapag-save ka talaga. Makapag-invest ka talaga. Okay? So, yun yung time frame mo. So, kumbaga, yung plano mo, merong years. Halimbawa, magtatayo ka ng bahay in 1 year, di ba? O kaya, gusto mo makabili ng bagong kotse in 1 year, di ba? So, dapat po very smart ng ating goals. Specific, alam mo, measurable, yung merong amount, di ba? And then, attainable, what your action step, and then realistic, hindi dapat out of this world, yung parang, kumbaga, bahala na. So, dapat meron talaga, kumbaga, meron ding, kumbaga, may panggagalingan, di ba? And of course, time-bounded. Kung may time frame. Okay? So, yun po yung ating smart on how to set our goals. Okay?